Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niet Spasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today our devotion talks about excited ka na ba makita si Jesus Christ? And our concept is all about eminent. So, ang eminence ng pagbabalik ni Jesus Christ ay nangangahulugang darating siya at ng kanyang pagdating ay tiyak. Bagamat hindi natin alam ang eksaktong araw o oras, tinatawag tayong mamuhay na may paghahanda, pananabik at pag-asa. Hindi ito panawagan sa takot, kundi sa pananampalataya at paninindigan. So, ang pagbabalik ni Kristo ang kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos, kasama rito ang hustisya, katuparan, at bagong langit at lupa. So, our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 9 verse 28, ASND version. Ganoon din naman, si Kristo ay minsan lamang inialay bilang handog para sa kasalanan ng marami. Magpapakita siyang muli, hindi na upang mag-alis ng kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is makikita natin si Kristo sa ating buhay. Bago pa man ang Kanyang muling pagbabalik. Sa kamatayan man o sa Kanyang pagdating, tiyak nating makakaharap si Jesus. So, sa Kanya ang kamatayan na hindi wakas, kundi simula ng tunay na buhay. Second is ang pagbabalik ni Kristo ang kaganapan ng ating katubusan. Bagamat tayo ligtas na sa pananampalataya, ang ganap na kaligtasan na walang sakit, walang kasalanan o kamatayan ay darating sa Kanyang pagbabalik. Ang last teaching is si Kristo ay babalik matapos maipailalim ang karamihan sa Kanyang mga kaaway. So, ang Kanyang pagbabalik ay hindi random or biglaan. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos kung saan ang kaharian ng Diyos ay unti-unting lumalaganap sa buong mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is harapin ang kamatayan ng may pananabik. So, para sa mga nananampalataya, ang kamatayan ay pagpapakita kay Jesus Christ. Hindi ito dapat katakutan, kundi ikagalak. Second is makibahagi sa tagumpay ng Ebanghelyo sa buong mundo. So, dapat natin gamitin ang ating talento, oras at buhay para isa katuparan ng dakilang utos, which is yung Great Commission. Bahagi ito ng paghahanda sa Kanyang pagbabalik. And lastly is manabik sa pagbabalik ni Kristo. Huwag tayong maging kampante sa mundo. Huwag din tayong matakot sa mga kaguluhan. Sa halip, panabikin natin ang araw ng Kanyang pagbabalik. Ang araw ng tagumpay sa katarungan at kawalhatian. So, ngayon dadako na tayo sa ating last step, which is our discussion. Our discussion talks about ano ang pinaka nakaka-excite sa'yo sa pagkikita ninyo ni Jesus Christ. So, para sa akin is wala nang sakit na mararamdaman, wala nang kahirapan na mararamdaman, kundi pagmamahal, peace na lang yung mararamdaman natin sa Kanya. Dahil alam natin na kahit anong pagsubok pa yung ibigay sa atin is wala nang epekto dahil kasama at nakikita na natin si Jesus Christ. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa katiyakan ng iyong pagbabalik. Lord God, turuan po kaming mabuhay ng may pananabik at paghahanda na hindi natatakot kundi umaasa. Gawin mo kaming tapat sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa pamumuhay para sa iyong kabalatian. Naway sa araw ng aming pagkikita, matagpuan mo kaming handa at masaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.